Grabe, no? Di ba kayo nalulula dito sa pinag-uusapan natin? Grabe corruption, no? Kaya pala ibang mga politiko natin, kung makabili ng kung ano-ano, walang humpay, no? Walang habas. Kailangan talaga ng ano. Isa siguro yan, no? Lifestyle check. Problema, daming tatamaan, Okay. Ito, may mga nagre-request pag-usapan daw natin itong vlog ni Julius Babaw tsaka ni Corina Sanchez tungkol dito sa mga diskaya. Approve! Pag-uusapan natin yan bukas. Ang dami kong opinion dyan, no? Ang dami talaga. Baka umabot tayo ng 3 oras. Okay? Dahil tinuturo po natin sa klase yan, no? Meron po tayong subject na hinahawakan sa UST. Ang title po ay Journalism Ethics. At itong nakita ko po, dahil hindi ko naman napanood ng buo dati yun, no? Nakita ko lang yung mga clips ngayon, nagsusulputan. Ang dami ko nakitang ethical issues doon sa interview ni Julius Babaw at saka ni Corina Sanchez dito sa mga diskaya. Ako, wala akong personal animosity with either of them, no? Wala akong issues personally dito kay Julius Babaw, dito rin kay Corina Sanchez. Pero ang dami kong nakitang ethical issues pagdating po sa journalism dito sa kanilang mga ginawang interview. Unang-una, yung atake ng interview. Kaya maganda nga nagsalita itong si Mayor Vico Sotto, no? Kaya saludo rin tayo dito kay Mayor Vico Sotto. Dahil isipin nyo, no? Nag-post siya, kung nakita nyo, shinare ko po sa Facebook page ko. Talagang he called a spade a spade. Hindi lang ako sigurado rin sa binabanggit niya na halaga na binayad daw para doon sa interview. I wouldn't know. Pero yung ethical issues na obvious. Unang-una, bakit mo interviewin yung mga diskaya bago mag-eleksyon? Obviously, gusto lang i-promote yung mga sarili nila. Number 2, okay? Hindi pwedeng palusot yung, hindi, ano lang naman to, lifestyle interview. Ito rin binabanggit ni Mayor Vico Sotto, no? Pero makikita nyo, yung binabanggit ni Mayor Vico na gray area, palusot po yun, no? Kaya hindi mo maiwasan na isipin ng mga tao na kumita yung mga vloggers na yan o nabayaran doon sa interview na yun. Again, we wouldn't know dahil sila na makakasagot nun, ano? Yan ang problema sa ganyang kalakaran. Hindi mo alam kung nagkapalitan ng pera. Magkakaroon ka lang ng hinala. Hindi po ba? Kasi ang kita dapat ng mga yan doon sa viewership. Hindi po ba? Kung masyadong maraming nanood, milyon-milyon yata yung nanood. I don't know, no? So, nag-monetize yung episode na yun ni Julius Babaw at saka ni Corina Sanchez sa social media. Yun ang kita nun. Pero kung kumita pa sila lalo, kunwari, binayaran sila ng mga diskaya para interviewin sila, lalong napaka-unethical po nun. Next point naman doon, yung atake ng interview. Kung ikaw, respetadong journalist ka, at gusto mo talaga silang interviewin, dapat at the very least probing yung mga questions. Hindi pong alamya-lamya. Naalala ko sa interview ni Julius Babaw, alam nyo, kung doon po sa mga sumusunod sa sports, no, in particular sa boxing. Si Stephen A. Smith, meron siyang interview dati dito kay Floyd Mayweather. At yung pinaparada, no, binabalandra, binibida ni Floyd Mayweather yung kanyang car collection, yung kanyang mansion. Tapos si Stephen A. Smith na talagang manghang-mangha. Tapos alam mo, mesmerize siya as an interviewer. Tapos, yung mga tanong niya, napaka-softball, napaka-patronizing, etc., etc. Naalala ko yung interview na yon ni Stephen A. Smith dito kay Floyd Mayweather. Dito sa interview ni Julius Babaw. Dito naman sa mga diskaya. Diba? Nandun ka na Sana diniinan mo na yung tanong. Diba? Naitanong naman kahit pa paano, although medyo malamya. Although hindi naman kilala si Julius Babaw bilang isang hard-hitting journalist, no? Yung mga nagki-question pa nga kung journalist siya at all, no? Journalist naman siya, no? Si Julius Babaw at ngayon newsreader diyan sa Samba TV5. Pero again, no? Sorry sa mga colleagues natin, no? You have to be discriminating naman. Kung alam niyo nagagamit kayo sa mga ganyang interviews, medyo hinay-hinay naman. Sabi ko, bukas pa yung topic Na-trigger tuloy ako. Discuss ko na no? Don't worry. I-discuss pa rin po natin yan bukas. Yun lang, no? Kasi binabanggit ko na po ito sa inyo dati, no? Ito nga yung gusto ko rito sa plataforma na ito, no? Kasi kung nandun pa ako sa mainstream media, ang daming restrictions, Hindi ko pwede i-discuss to openly. Pero ngayon, that I have full control over my channel,
dito sa platform na ito. Of course, we know our bounds, no? We know our limits journalistically. Pwede natin pag-usapan itong mga bagay na ito, no? Kasi hindi pwedeng nagdi-discuss tayo, nagko-condemn tayo ng mga maling gawi dun sa mga ginagawa ng mga tao sa pamahalaan, ng mga tao nasa kapangyarihan. Pero magbubulag-bulagan tayo dito sa mga questionable practices at the very least ng ating mga kabaro, ng ating mga kasama sa industriya. At yun, ako na magsasabi sa inyo, ang daming question dun sa interview na yun sa mga diskaya. Hindi ba? Well, yan ang problema. Binabanggit ko po sa inyo yan dati, no? Meron po kasi talagang pagkakaiba yung isang journalist at saka isang simpleng content creator. Kung ikaw, ang utak mo pang content creator lang at gusto mo lang mag-monetize, ano mga dinidiscuss ko, it doesn't matter. Wala to. Diba? Pero ikaw, journalist ka, alam nyo, ito yung pinagkaiba ng ano. This is what separates journalists, real journalists, from any other profession. Alam niyo po, pag pumasok kayo sa industriya ng pamamahayag, kunwari, nakagraduate kayo sa journalism school, summa cum laude ka man dyan, pagpasok mo sa industriya, hindi ibig sabihin tanggap ka na eh. Hindi ibig sabihin, pwede mo nang sabihin na isa na akong full-fledged journalist. Hindi po. Kasi by the very nature of this job, kailangan mo talagang buuin yung credibility mo over time. Over time. And how do you build your credibility as a journalist? You build your credibility with a stable, steady, compelling, and solid body of work. Hindi pwedeng nakagawa ka ng magandang mga report for 1 year, a few months, okay, full-fledged ka na. It's a continuing process. Binubuo mo yung credibility mo. Diba? Papunta ka ng papunta, papalapit ng papalapit para mabuo mo yung credibility mo. Itong mga discussions na ito, applicable po ito dun sa mga talagang seryosong journalists. Pero, unfortunately, hindi naman po kasi lahat ng mga nasa industriya na ito, they think that far, no? Baka hindi naman ganun kalalim mag-isip, medyo mababaw, it doesn't matter to them. Diba? Ang sa akin lang, kung talagang seryosong journalist ka, I'm speaking in general, no? This thing should matter to you. Should matter to us. At tipong, ito pa, papatulang ko ba itong isang kausap ko na ito? Hindi ba masisira yung credibility ko rito? Or, kung hindi man masisira yung credibility ko, baka naman yung credibility ko, nagagamit pa nung tao na yon para siya magkaroon ng kredibilidad. Diba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, bilang viewers ng Facts First, so, alam nyo naman kung saan tayo nanggagaling dito. You have to be discriminating dun po sa mga content na nakikita nyo online. I made the distinction between journalists who do content creation, but that content is basically journalistic. I also don't like yung mga journalists na napaka-serious pagdating sa mainstream media, pero pagpunta naman sa social media, kung ano-anong mga walang kapararakan yung ginagawa nila para lang kumita. Hindi po ba? Yung meron silang split personality, ako seryosong journalist ako pagdating dito sa mainstream media. Pero pagdating doon sa channel ko, puro kababawan. Wala man akong pakialam kung talaga mababaw na tao sila, pero wag na magpanggap. At sana, wag magpagamit doon sa mga taong questionable yung character. Yun ang punto ko po. 'Di ba? Kasi trip nyo yun eh. Kung mababaw kayong tao, yun ang gusto nyong gamitin, yung reach nyo, sikat na sikat kayo, malawak yung influence nyo, gusto nyong gamitin simply for monetization, 'di ba? Okay, fine. Pero sana, huwag na magpagamit. Yan. Yan ang nakakabuisit po eh. Sa akin dati kasi may mga ganyan din nagpaparamdam eh. Hindi ito nung huling kampanya. No? Kasi very vocal tayo. Kaya ako nga dinidiscuss sa inyo ito openly para ma-warningan na rin yung mga baka mag-isip na, pwede ka ba namin magamit? May mga ganun dati, no? Lumalapit. Manaka-naka, politiko na gusto magpa-interview, di ba? Tinatanggihan ko. Yung ginawa nating series ng huling eleksyon, nag-interview tayo ng ilang mga kumandidato sa pagkasenador. So, wala akong kinita ron from these people.
Alam ng Diyos yan at alam nila yan. Pero nga nagtatanong sa akin na isa sa mga in-interview ko rin, wala bang bayad dito? Sabi ko, bakit? Sabi ko, wala kayong bayad dito. Wala. Libre to. Sabi ko, trabaho ko to eh. Kung may manood, nag-monetize, that's fine. Diba? Pero wala akong sisingilin sa inyo. Sabi kasi sa akin ng kumandidato, kasi si Toot. Nagbigay daw ng rate sa kanya. Siyempre, tinanong ko, sino? Kilala nyo, sikat eh. Hindi man super sikat, pero kilala nyo. Binigyan siya ng rate. Ito na yung babayaran niya para sa interview. Tapos, ang kapalit daw, only edit. Alam niya, only edit. So, di ba, i-record yung interview about that candidate. Tapos, pag hindi ka happy rin sa pagkaka-edit, ikaw bahala. Yung tatanggalin, etc. Sabi ko, nung una, bawal yun, no? Sa journalism. Wala, dapat meron kang full editorial control doon. Siyempre, kung meron mga libelous na talagang inaccurate, pwede pong tabas-tabasan, di ba? Pero para ibigay mo yung control doon sa in-interview mo, nag-PR ka na nun, di ba? Nagpagamit ka na sa propaganda. Ayan. Unfortunately, malaking negosyo po yan, no? Ng mga content creators tuwing election. Meron na po mga ginawang pag-aaral dyan, di ba? Yung mga content creators na iting ginagawa na lang content ordinarily, pero pagdating ng panahon ng eleksyon, bigla sila nag-interview ng mga politiko, hindi po ba? Nakikita nyo naman kung sino yung mga yan, no? Sa tingin nyo ba, walang bayad yun? Di ba? Ito na yung problema ko, masyado kong vocal sa ganito eh. Kaya yung mga politiko, medyo iwas din sa akin makipag-usap, no? Ramdam ko naman yan. Wala naman akong pakialam doon. Kumbaga, hindi ko naman kawalan yun, no? Siguro, tingin nyo, hindi ko kawalan yun. That's fine. I respect that. Pero from my perspective, hindi ko po kawalan yun. Okay? Oo. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, you have to be very, 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 very discriminating dito sa inyo mga pinapanood, no? Dahil, yun nga, ito lang kasi panghihinayang ko rin sa mga kapwa ko journalist. No? Nababanggit ko naman po sa inyo to dati. Sa tindi ng laban natin dito, hindi lang laban sa korupsyon, laban sa disinformation, sa mga katarantaduhang kalokohan sa gobyerno, hindi pwedeng split yung personality natin. No? Hindi pong serious ka lang pagdating dito sa isang, pag nandun ka sa mainstream. Pero pagdating mo sa social media, hindi mo ginagamit yung plataforma mo para maisulong pa na maayos yung mga punto mo. Diba? Hindi pwede nagpapanggap ka na malalim, pero mababaw ka pala. Huwag ganun. Ano yung sinasabi ko? Hindi talaga ako fan itong mga ginagawa ng ibang mga kasama natin sa hanap buhay na sa social media. Celebrity, mga atake nila. Tapos, sugod bahay. Diba? Oy! Hindi ako ganun eh. Medyo nakakabuisit. Nasasayang kasi. Diba? Baka sabihin nyo, yabang mo naman, dahil mong alam, ikaw na magpresidente. Tatakbo akong presidente. 2028. Abangan nyo po yan. Pero seriously, seryoso po itong pinag-uusapan natin dito. Sipin nyo, no? Kunwari dito sa Fox First, marami nag-congratulate sa atin nung umabot tayo sa 600,000 subscribers. Nakakataba po ng puso yun, sa totoo lang. Pero I don't see that as something to gloat on, to gloat over. Bakit? Yung mga nagpapakalat ng mga walang kwentang impormasyon, yung mga propagandist, yung mga paid bloggers na yan, yung mga hinayupak na mga bayaran at saka mga prostitute dyan sa social media, yung mga journalist na nagpapanggap na malalim pero mababaw, yung mga sugod bahay yung mga pinagagawa. Ang daming followers yan di hamak, di ba? Millions. O baka sabihin nyo, inggit ka lang. Hindi. Ang punto ko ganito. Pag nabiyayaan ka ng ganung lawak na impluensya at ng ganung plataforma, ayusin mo naman. Kung talaga mababaw ka, maglagay ka naman ng konting lalim. Di ba? Dahil mabigat yung laban eh. Huwag mo naman sayangin yung plataforma na yun. Di ba? Siguro man nagdadasal din kayo sa Panginoon. Di ba? Hindi niyo ba natatanong sa Panginoon, Lord, bakit kaya sa dinami-dami ng tao sa mundo, sa dinami-dami ng mga tao sa media, ako po'y nabiyayaan ng ganitong pagkakataon, ng ganitong oportunidad, ng ganitong lawak ng plataforma. Ano po bang gusto niyong gawin ko? Di naman siguro sasagot si Lord na, gusto ko, puro kababawan lang ang gagawin nyo. Gusto ko, magpagamit ka sa mga politiko.
Hindi naman siguro yun ang sasabihin ng Diyos, no? Baka na-mistake lang yung boses sa utak nila. Yung pala, demonyo yung nagsasabi. Hindi po ba? Anyway, pasensya na. Ginanahan tayo sa discussion. Dahil I'm very passionate about this issue. Again, nothing personal. Okay? Ilan talaga.